sa song offering po ninyo. And magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po dahil pumunta po kayo dito sa ating Bible study. And you have chosen the best part. Kaya nga po nila. Di ba? Sabi nga sa Bible, nagre-reklamo yung isang babae doon, si Martha. Diba? Sabi doon, Panginoong Jesus, ano mo naman, sabi mo naman si Mary. Kasi hindi, dapat tulungan niya ako dito. Anong sabi sa kanya ng Panginoong Jesus? Martha, Martha, di ba? Ba't di mo gayahin si Mary, di ba? She has chosen the best part. So, inalay po ninyo yung oras po ninyo ngayong gabi na magsama-sama po tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. And salamat din po sa family nila, Brother Dennis, nila Ate Karen, their whole household dahil pinayagan tayo na mag-aral sa kanilang tahanan. And diba, very comfortable place, diba, tahimik po, we're all safe and sound. And meron po tayong bisita ngayong gabi, si bisita ni Brother Eli. May ano yung name na po? Ay, Brother Eldridge LC, Sister Pearl. Kayo po ay mag-asawa na. So, salamat po at umattend po kayo sa ating Bible study. And before I open po in prayer, let's have siguro individual time of prayer po muna, like 1 to 2 minutes. Kung meron po kayong gustong ipanalangin sa Panginoon, Thanksgiving, may gusto po kayong i-confess, o may gusto kayong hilingin, anything po na gusto nyo ipanalangin sa Panginoon, 1 to 2 minutes po. Bago ko po i-open in prayer, sige po, let us individually pray. Amen. Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ama naming mapagmahal. Panginoon, salamat po dahil kami po inyong tinipon-tipon ngayong gabi upang mag-aral po ng inyong salita. Panginoon, patawarin po kami sa aming mga kasalanan, any hidden sins in our hearts, Panginoon, may you forgive sa mga kasalanan aming naisip na sabit na gawa. And Lord, we pray na bigyan niyo po kami ng katalinuhan. We ask for your wisdom and your knowledge, O Lord, para po maintindihan po namin yung inyong mensahe po ngayong gabi. And dalangin po namin na tanging ang inyong anak na si Jesus po, Panginoon, tanging siya lamang po ang maitaas at maitambana ngayong gabi. And Lord, we pray as well for our brothers and sisters sa ibang places po, sa ibang household na nagkakaroon din ng Bible study. Lord, in Alnada, in Sharjah, Panginoon, Lord, we pray that may you bless their Bible study as well, Panginoon. Lord, naway sama-sama po kami, Panginoon, na lumago, Panginoon, sa inyong pong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan, magandang ipibigay ko rin sa ating lahat. So for tonight po, meron tayong 4 Bible verses na pag-aaralan, hihimay-himayin. And sige po, unahin po muna natin yung Romans chapter 8, verses 18 to 19. And I believe na nakapagbigay po ako ng like announcement sa ating group chat na may memory verse po tayo. Amen. Romans chapter 8. Unahin muna natin. Romans chapter 8, 18 to 19. So meron po bang nakapag-memorize sa inyo? Meron po ba? Sige, volunteer muna yung nakapag-memorize. Try ko lang. Ay, sige po. Yan, si Ate Gina. Amen, amen po. Sige na po.
Ano? Ito ba? Ito. Ano ba? Ito sis. Di ba nagbibigay na sa akin yan ako pwede na Romans chapter 8. Yan po ay nasa New Testament. Mga bandang likuran na po. Almost. Romans chapter 8, verse 18 to 19. Sige po, si Ate Gina. Let's hear from her. Try ko. Romans 8, verse 18 to 19. For I reckon that the sufferings of this present time are not to be compared, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestations of the sons of God. Amen. Salamat po. Thank you po, Ate Gina. Anyone po? May gusto po bang humamon or humabol? So Romans chapter 8, 18 to 19. Sa Tagalog. Kung na-memorize po natin yung Tagalog, pwede rin po. Sorry? No, it's not me. It's from our lesson. Anyone? Sige po. Romans chapter 8, verse 18 to 19. So anyways, mukhang wala naman na. Pero I believe naman po na ahead of time, binasa po ninyo yung Bible verse. So, ang sabi po dyan, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the Creator waited for the manifestation of the sons of God. So, allow me rin as well, Panginoon, mga kapatid, nabasahin po yung Tagalog. Sabi po dyan, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin, sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. This is Romans 8, 18 to 19. Ang book of Romans po, well, we all know, it is found in the New Testament. At ang nagsulat po ng book of Romans is none other than si Apostle Paul po, di ba? Previously, ang pangalan niya ay Saul, na binago po ng Panginoon nung sinave siya, na siya po ay naging Apostle Paul. And kung babasahin po natin, no, iba yung lalo na yung sa verse 19. Verse 19 is yung for the earnest expectation. So, itong verse po na ito ay mainly, punong-puno po ito ng pangako. And it is one of the, kumbaga, glorious promises daw po na pwede nating makita sa Bible. Kasi yung pangako na to, it talks about the whole creation po. Eh yun pong sabi, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. So, basically, meron daw tayong inaantay, the whole creation. Meron daw po tayong inaantay. And the book of Romans specifies that God saves sinners by justifying them. Isa rin po yun sa mensahe po ng aklat po ng Romans. And mainly, the Bible verse explains and teaches us na wag po tayong wag tayong maging nearsighted or parang nakatuon lang sa present na situation po. Kasi, di ba, sabi nga po dyan, yung present time daw po, sabi dito, present time are not worthy to be compared with the glory that shall with the glory which shall be revealed with us. Yes. So, yun daw pong present situation po natin. Karamihan sa atin nagtatrabaho. Diba? Yung iba may mga problema po kayo, diba? Hindi nyo lang sinishare. Yung present situation daw po natin ay hindi worthy. Hindi man lang kumbaga napakaliit nito kumpara sa yung glory po, yung kaluwalhatian na ipapakita sa atin ng ating Panginoon sa hinaharap. Next verse. Yan. Sige nga po, let's read siguro from left to right po. Hebrews 12, 7 to 8. Okay po. Hebrews 12, 7 to 8. Saan na po tayo mag-isipon na Ate Karen? Hebrews 12, 7 to 8. Hebrews 12, verses 7 to 8. Okay. If ye endure chastening, God did it with you as
For what son is he whom the father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Amen. So, maraming salamat po, Ate Karen. So, ayun nga po, Hebrews 12, 7 to 8. So, itong verse naman po na ito, Hebrews. So, the book of Hebrews po was written, actually, kumbaga, sabi ng mga Bible scholars po, no? Uncertain daw, or hindi po matukoy kung sino yung sumulat ng Hebrews. Pero as per the manner of writing, and as per the timeline po, ang nagsulat po ng book of Hebrews ay none other than still si Apostle Paul pa rin po. Kasi almost same ng kung paano po magsulat, and even din po yung timeline kung kailan po siya naisulat. And allow me po to read the Tagalog version. Nandyan din po sa harap. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang nararanasan ng lahat, kung kayo'y mga anak, saligaw kayo at hindi tunay na anak. So, naintindihan po natin, no? Yung ibig sabihin po ng ating verse. Di ba, Brother Kirby, kung halimbawa si Gab-Gab, pasaway siya, di ba? Or naglalaro siya, di ba? Since anak mo siya, di ba? Susawayin mo siya, di ba? Kumbaga, sa Ilocano, anawain. Parang gano'n. Kumbaga, didisiplinahin mo siya. Tuturuan mo siyang lumakad sa sa kabananan, di ba? And kung ibang bata yung gagawa nun, kung halimbawa, merong isang bata dyan, hindi mo kakilala, hindi mo kamag-anak, tapos pasaway siya, di ba? Mag-aaksaya ka ba ng time na anuhin mo siya, na suwayin siya? Di ba? Hindi mo pag-aaksayan kasi nga hindi mo siya anak. Pero tayo daw po, dahil anak tayo ng Panginoon, dinidisiplina po niya tayo. And this means that the presence of discipline in our lives, yung pagkakaroon daw po ng disiplina sa ating mga buhay ay sign po, manifestation po ng fatherly love, ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. And alam po naman po, lahat po tayo may kanya-kanya tayong mga pagdidisiplina sa atin, pagpapalo sa atin ng Panginoon. Okay, next verse po. Okay, James 1 verses 2 to 3. Sino po next? James 1 verse 2 to 3 or 2 to 2 8? to 3 po. 2 to 3. Reading now, James 1 verse 2. To 3. Nasa New Testament po yan. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Amen. Maraming salamat po, Brother Dennis. So, yan. That is James 1, 2 to 3. So, as we all know, yung book of James po ay isinulat, obviously, ay nandun na, by James. So, ang tanong nga lang, sinong James ang sumulat dun sa binasa ni Brother Dennis? Sa Bible po, napakaraming James, di ba? Ano ba sa Tagalog ang James? Santiago. Santiago, James Santiago. Did you write this? ang layo din po ba? Naalala ko college ako that one time. Hindi makapaniwala yung classmate ko na ang Tagalog ng James ay Santiago. Ano nangyari? Yung bahay na Yung iba Jaime, di mo ba? Hindi siya makapaniwala. Sabi, ito yung Biblia eh. So, yun ang sabi. So, ayun po. So, isinulat po ang yung letter po na yan, yung Book of James, specifically po para sa mga Jewish Christians, yung mainly, yung sulat po na yan. Para sa mga Jewish Christians sa 12 tribes of Israel who were scattered abroad, o yung mga Jewish po na wala na sa Israel. Kasi po, nabalitaan nila na punong-puno sila ng paghihirap, diba, ng mga pighati, yung mga dinaranas po nila. So, overall, the theme of James' message is to have patience and perseverance during trials. Kagaya nga po ng sabi sa Tagalog version, nakalagay po dyan, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yeah. So, naintindihan naman po natin. And next, Job chapter 5 verse 7. Job chapter 5 verse 7, yan po ay bago, sa Old Testament po, bago mag-Book of Psalms. Brother Eli. Job chapter 5 verse 7.
bago po mag-Book of Psalms sa may Old Testament. Job 5 verse 7. Amen po. Yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. Amen. Thank you po. Yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. So, sa Tagalog po, tiyak na daranas ng kahirapan ng tao kung paanong may tilamsik ng apoy sa apoyan. Naintindihan po ba natin? Diba? Tiyak na daranas daw ng kahirapan ng mga tao kung paanong may tilamsik ng apoy sa apoyan. So, di ba yung apoy, kapag nagluluto ka, may mga small particles kung kumaano. So, kung gano'n daw kasiguradong may mga tumitilamsik na maliliit, diba? Gano'n din po ang kasiguraduhan na tayong mga tao ay makararanas ng kahirapan. Mula po sa pag-aaral na aking ginawa, kasi gusto kong malaman sino bang nagsulat ng Job. So, dalawa po yung nalaman kong sagot kung sino po yung sumulat ng Book of Job. Una, sabi nila, still, uncertain daw kung sino yung sumulat ng Book of Job. But then, as per the manner of writing, ang sumulat daw po ng Book of Job is none other than yung nagsulat din ng first 5 books ng Bible. And the first 5 books we all know, yun po yung tinatawag na Torah. Torah or Pentateuch. Ibig sabihin po, ito po yung aral po, na ibinigay ng Panginoon. And ako po personally, para hindi ko makalimutan, yung gumagawa po ako ng mnemonics para hindi ko makalimutan yung first 5 books ng yung Pentateuch kasi importante daw yun. G-E-L-N-D. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At ang nagsulat po noon is none other than si Moses. And sabi nila, mostly of the Bible scholars, si Moses din daw po ang nagsulat ng Book of Job. So yan, story time po muna tayo regarding po sa buhay po ni Job. So si Job po ay, as we mentioned earlier, nakita natin, si Job po ay nabuhay in the Old Testament era. He is from the land of Uz, and yun nga, it is written before the Book of Psalms, and he was described, si Job, Job, he was described as a man who is perfect and upright. So, basahin nga po natin yung Job 1:1. Job 1:1. Si kapatid na, Job 1:1 po, pakibasa ka po. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God Eschewed and eschewed evil. Amen. Salamat po. So, that man was perfect and upright, and one that feared God and evil. So, siguro po, mabubuo sa inyong isipan, bakit describe si Job as perfect? Diba? Di ba sabi sa later part ng Bible, Romans 3:10, diba? Ano yan? There is none righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, kumbaga sa isip po natin, only God is perfect. Tama naman po yun. Pero dinescribe po si Job as perfect. Sa pag-aaral na ginawa ko po, sa ibang versions po, the word perfect there described as blameless and a man of complete integrity. So talagang man of integrity daw talaga si Job, and lumalakad siya sa Panginoon. Sabi diyan, one that feared God, he is a man who feared God, may takot siya siyempre sa Panginoon, and eschewed evil, lumalayo sa mga katiwalaan, sa mga masasamang gawain. And if I'm not mistaken, meron din pong another person, bago pa si Job, meron din isang person na describe as perfect ng Bible. Meron pa pong may idea po ba kayo kung sino yung tao na yun na describe as perfect maliban kay Job? Sisimula sa letter N. Noah. Yeah, correct. So, even si Noah, he was even described as perfect as well. Perfect in his generations. Basahin nga po natin Genesis 6:8. Genesis 6, sa pinakaunahan, Genesis 6, 8 to 9.
chapter 6, verses 8. 8 to 9. Sige po. But Noah found But Noah found grace in the eyes of the Lord. Mm. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Yan. So, nabasa po natin, no? So, even si Noah, he was described as perfect po. So, it means, kumbaga, perfect means hindi siya dahil you were born of this ancestry, pinanganak ka sa ganitong pamilya, sa ganitong lineage, kundi, ang sabi po dyan, Noah walked with God. So, it means po, yung perfect there, it means habitual action and daily conduct. It means we are walking with God, consistently praying, diba? Or consistently reading the Bible every day. Yung sabi ng Panginoon meditate on the law, meditate on it day and night so that you will prosper. Para daw po tayo ay magtagumpay sa buhay. Aralin natin yung salita ng Panginoon. And of course, aside dyan sa kung ano yung ginagawa, meron din tayong iiwasan. We should avoid immoralities. And syempre, ano pa yung immoralities, mga maling gawa, di po ba? Amen? And siguro po, isipin nyo, possible ba na sa atin ngayon, matawagin tayo na perfect? Well, di ba? In my for me, may ibang mga verses na magsasabi na pwede rin po tayong maging perfecto sa ating lakad sa Panginoon. And wala, of course, di ba, not with God, nothing is impossible. Basahin nga po natin yung Psalms 1:1. Napakagandang Bible verse po. Psalms 1:1, pagkatapos ng Job. Psalms 1:1 to 3. Verses 1 to 3. Blessed is the man. Psalms 1, 1 to 3. 1 to 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and is in his law that he may meditate day and night. Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Thank you po, Brother Donald. So, ganoon po. So, ibig sabihin, kumbaga, ganoon po tayo na, kumbaga, can we be perfect? Well, only God can judge us. Pero, ang sabi po dito, napakaganda po, no? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Allow me po to read yung Tagalog version po niya. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, sa salita ng Panginoon sa Bible. At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi, nagbubulay-bulay, hinihimay, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalagta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So, di po ba? So, kung ganun po tayo, lumakad sa Panginoon, di ba, para daw po tayong, ikinumpara tayo sa isang tree, sa isang puno. Di ba, imagine yung puno na nakatanim sa gilid ng ilog, di ba ba? Di ba, yung mga doon, kahit nga mga damo di ba, it's very green, di ba? At ang sabi doon, hindi daw malalanta yan. At ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ibig sabihin, whatever he does, prospers, di ba? Kung ganoon po tayo na lumakad sa Panginoon. So, going back sa ating verse po, si Job. So, di ba, sabi, perfect siya. Pero bakit nasabi ni Job na, yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. So, konting story time po muna tayo about sa life ni Job. So si Job po ay masasabi natin isang napakayamang tao po.
He is also a family-oriented man. Siyempre may asawa po siya. Meron po siyang 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. And with regards naman po sa yaman niya, meron siyang 7,000 sheep, meron siyang 300 camels, and 500 yoke of oxen or baka, and 500 yoke of oxen and 500 asses or asno. 500 asno, parang family of course po yun. So, aside from that, sa mga yaman po niya, he also has a very great household and servants. So, ibig sabihin, siya po yung boss, marami daw po siyang tauhan. And with that, sa ari-arian niyang yun, dinescribe siya at that time na, so that this man was the greatest of all men in the East. Siya daw pong pinakadakila na tao at that time na nabubuhay sa silangan. And with regards naman po sa family po niya, madalas kasi silang magkaroon ng feasting, handaan, siguro inuman, anything na pagdadaos po. And after that, after po nilang magkaroon ng pagdadaos, pinapatawag po ni Job yung mga anak po niya. Pinapatawag niya, gigising sila ng maaga, babangon po sila para magbigay ng handog na tinatawag na burnt offerings o yung handog na sinunog. Ginagawa po yun ni Job para alay po sa ating Panginoon. Alay in the sense na baka kasi merong lihim, baka doon may lihim na kasalanan o pagtataksin or any hidden sin yung mga anak niya. So kumbaga, yun, yung offering na yun, offering ni Job ay para sa mga anak po niya. So masasabi natin na talagang man of integrity po siya. And on the side note, now, sa isang banda naman, isang araw po, humarap po yung mga anak ng Diyos sa Panginoon. And nandun din po yung kaaway. At yung kaaway na yun is none other than si Satanas. Humarap siya sa Panginoon. So, tinanong ang Panginoon, sabi niya, Satanas, ano bang ganap mo ngayon? Saan ka ba nagpupunta? At ang sagot po niya, ito, nagpupunta ako sa dako paroon at parito. I'm going everywhere, diba? North, east, west, south. And sinabi po ni Yahweh o ng Panginoon kay Satanas, binida po niya si Job. Ang sabi doon, napansin mo ba yung lingkod ko na si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao at sumasamba siya sa akin. At umiiwas siya sa masasamang gawain. So, sa English version po niyan, talagang he's a perfect man. Yun po yung sa translation po niya. Now, balik po tayo dun sa sa scenario kung saan nag-uusap ang Panginoon at si kaaway. After na binida po ng Panginoon yung lingkod niya na si Job, ito pong sagot ng kaaway. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya, at lahat ng ari-arian pinagpapala ninyo. Halos punuin nga ninyo yung kanyang kayamanan o yung kaban niya. Subukan ninyong alisin lahat-lahat. Diba? Kasi dinescribe natin siya kanina na napakarami po niyang ari-arian. Subukan ninyong alisin lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan kanyang susumpain. So, challenge ni Satanas ang Panginoon, sabi niya, remove everything from him, his wealth, and he will curse thee in your face. At ang sabi ng Panginoon, kung kayo, sige, gawin mo. And basta wag mo lamang siyang sasaktan. So, yun po, challenge po niya. Challenge ng kaaway. Ano pong nangyari? Isang araw po, habang nag-aararo po yung mga tauhan ni Job, sinalakay po yung mga tauhan po niya. Nag-aararo siya kasama yung mga kabayo po. And sinalakay po sila ng mga sabayans. And lahat po nung ari-arian, lahat po ng mga hayop na yun, kinuha. At lahat po ng servants pinatay at isa lang po ang nakaligtas para magbalita kay Job. Now, hindi pa po natapos magbalita yung isa. Diba? May dumating na naman na bad news. Tinamaan po ng kidlat yung mga alaga po niyang tupa. And pati yung mga servants po niya na nag-aalaga ng tupa, namatay din po. At isa lang po ang nakaligtas para magbalita kay Job. Hindi pa po siya tapos magbalita, meron na namang bad news na nangyari. Sinalakay po yung mga tauhan ni Job ng mga grupo ng Chaldeans at kinuha po lahat ng camels. Lahat po, kinuha yung camels kumbaga ninakaw. And then, lahat ng servants, pinatay. Again, isa lang din po ulit yung nakaligtas para magbalita sa Panginoon. So, ilan na yun? Tatlo na yung nangyari. Panghuli, ito pinakamadala. Yung mga anak po ni Job, nagpipisting.
sa bahay ng panganay na yung isa sa mga anak ng lalaki, siguro panganay. Nagpipisting po sila, di ba po? Ngayon po, ilan yung anak niya? Kaya na sa description natin, 10. Nagpipisting po sila doon sa bahay. Ano pong nangyari? Hinampas po ng isang napakalakas na hangin yung bahay kung saan nandun yung 10 anak po ni Job. Ano yung tawag sa ano? Yung malakas na hangin? Ipo-ipo. Or in English, tornado. Tama po ba? So, hinampas po yung bahay na yun. Itatanong nyo kung ilan ang nakaligtas sa mga anak niya. Wala po. Walang nakaligtas sa 10 anak ni Job. So, at that time, may isang servant sa kanyang nagbalita. Sabi niya, bibinirita niya kay Job yun. Sabi niya, ang mga anak po ninyo na nagpipisting ay parang tao dito. Sila po ay na-aksidente. Sinalakay po sila ng malakas na hangin. Lahat po patay. So, before we proceed po with the story nung si Job, so I want you to imagine po mga brethren. So, ano kaya yung habang binabalita sa kanya, yung 4 na balita ng bad news, ano kaya yung itsura ni Job at that time? Habang binabalita sa'yo, lahat ng ari-arian mo nawala, servants mo, ari-arian mo ninakaw, servants mo, halos lahat, 95-98% namatay. At yung anak mo, 10 anak mo namatay. Di ba? Ano kaya yung reaction ni Job at that time? So, di ba meron po sa atin dito, mga matatagal na sa UAE. Yung iba I believe sa inyo, kung ano yung trabaho nyo ngayon, yun pa rin yung trabaho ninyo 10 years ago. Diba? 10, 11, 12 years ago. Diba? Ano kaya kung biglang, God forbid, next week, terminate ka? Diba? Ano po? Or yung bahay mo sa Pinas, yung mansion mo sa Pinas, diba? Masunog, diba? God forbid. So, lahat talaga, almost, kumbaga yun nga, sa description natin, 95-98% talagang nawala na kay Job. Pero ano po yung reaction ni Job? Ang sabi po niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang kukuha pabalik. Di ba? Purihin si Yahweh. Naked came I out from my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Diba? So, makikita natin, consistent po yung story, no, na talagang perfect siya. Sabi po sa Bible, in all this, sa lahat daw po nang nangyari, Job sinned not, nor charged God foolishly. Hindi niya kinurse. So, nagtagumpay ba si Satan sa panghahamon sa Panginoon na susumpayin ni Job? Si God, diba? Hindi po. Diba? Job sinned not, nor charged God foolishly. So, I want you to know, or I want to emphasize mga kapatid na first wave pa lang po yun. First wave pa lang po yun na nangyari kay Job. Ngayon, ganun din. Hinamon na naman ng kaaway ang Panginoon. Humarap ulit si Satanas sa Panginoon. At binida ulit ni Lord si Job. Sabi niya, Satanas, nakita mo ba yung lingkod ko na si Job? Sabi niya, diba? Siya ay matapat. Siya ay sumasamba sa akin, di ba? At anong sabi ng Panginoon, di ba? Imposible naman na ang tao ay nabubuhay lang, di ba? Nang walang kapalit, di ba? Subukan mong pahirapan siya sa kanyang katawan, skin to skin. Sabi niya, for sure, susumpain ka niya ng harap-harapan. Ang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Wag mo lamang kukunin ang kanyang buhay. And at that time po, sinugod po ng kaaway si Job. Yun po, si Job po ay nagkaroon ng pigsa from, hindi nga pit from yung talampakan hanggang sa puyo. Diba? Sino na po nagkaroon sa inyo ng pigsa? Ako, ko nagkaroon ako ng pigsa at talagang napakasakit. And yung pigsa na yun, hindi lang po isa, talagang head to talampakan. Di ba po? So, kaya po, nasabi ni Job na, di ba, yung lahat ng ari-arian niya, lahat ng mga camels niya, tapos tauhan niya, di ba? Di ba po? And now, yung 10 anak po niya, di ba po? Diba, sa mga parents dito, God forbid. Yung nga lang isa, sabi nila, yung nga lang isang mawalan ka ng anak, di ba? Napakasakit. I remember lang po, no? Sabi po nila, pag ang anak daw po, pag ang anak ay nawalan ng magulang or kapatid, ang tawag po doon ay ulila. Diba? Pag nawalan ka ng lolo, lola, tawag doon na ikaw ay naulila.
Pag ikaw nawalan ka ng asawa, ang tawag po doon ay balo, widow. Tama po ba? Pero pag ikaw nawalan ka ng anak, wala daw tawag doon. So, wala rin tawag yung, wala rin ka-level, wala rin tawag yung sakit na mararamdaman mo pag ikaw ang nawalan ng anak. Siyempre, galing sa iyo yun. So, kaya po nasabi ni Job, "By yet man is born unto trouble as the sparks fly upward." So, kung tinignan po ninyo mga kapatid, no, halos pare-pareho yung mga tinutukoy natin kayo na puro paghihirap, di ba? Puro paghihirap, puro pagpighati. And that will lead us po to our topic for tonight, which is suffering in the Christian life. Suffering in the Christian life, part 1. So, we will focus mainly sa paghihirap po, mainly natin bilang mga believer o mga Kristiyano. And suffering comes in many forms. Alam po natin yan. Suffering comes in many forms. Number 1, sabi dyan, sickness and physical pain. Physical pain. So tayo daw po ay, yung suffering pwedeng mag-appear in terms of sickness. Diba? Nagkakasakit tayo ng ulo. Diba? Tayo ay nagkakalagnat. Tayo na yun, nagkakapigsa. Di po ba? Next, suffering also comes in mental depression and darkness. So yung kanina physical, this time naman sa loob. Diba? Pwede may emotional anxiety ka. Di ba po? So, nalulungkot tayo, subject tayo sa kalungkutan. And number 3, things breaking and wearing out. So, kanina, number 1 yung physical, number 2 yung emotional, number 3, things breaking and wearing out. So, sa mga bagay po, di ba, nagkakaroon din, kumbaga, sa economics, ang tawag doon ay the wear and tear of such a thing. So, yung mga damit po natin na, di ba, sumisikip, chinelas po natin, napupudpud yung bike ng gulong ni Brother Dennis, napupudpud yan. Di ba po? So, number 4, lack. Ano po sa Tagalog ang lack? Kakulangan. So, tayo po ay, suffering can also come in the form of lack, kakulangan, di ba? Huwag na po tayo lumayo. Ano po yung pinakamabilis na maubos sa atin? Siyempre, pera. Kaya nga po tayo nagtatrabaho. So, we can experience lack in terms of, financially. Loss. So, suffering can also come in terms of loss. Maraming pwedeng loss dyan, di ba? Pinaka-worst would be, syempre, the loss of life. Di ba? Malulungkot tayo, maghihinagpis tayo. Number 6, dashed hopes and disappointments. So, suffering comes in dashed hopes and disappointments. So, possible na pag na-terminate ka sa trabaho, wag naman, di ba? Dashed hope po yan. Or may na-expect ka na promotion, diba? May na-expect ka na salary increase pero hindi nabigay sa'yo. Diba? Dashed hope po yun. Sa love life, possible ba? Magkaroon ka ng dashed hope sa love life. Diba? May nililigawan ka. Ganyan. Diba? Pero, diba? Hindi nadana. Pinagtakbo, hindi nadana. May nililigawan ka. Yung parang nagpapaligaw sa iba. Dashed hope yun. Amen. So, another thing, slander and other types of Ano na tayo? Nawawala ka eh. Ba't mo ba nasabi yun? Bawal tayo sa mga babae, di ba? Suffering. Hindi ko naman sinabi ako yun eh. Hindi ka, Brad. Wala ka, Brad. Number 7, suffering also comes in slander and other types of mistreatment by people. Slander, ano ibig sabihin ng slander? Slander, paninirang puri. Di ba ba? Paninirang puri by words, di ba? So, possible daw na makaranas tayo ng suffering through paninirang puri. And, syempre, wag naman sa kapwa natin mga Christian. Number 8, natural phenomenon and calamities. So, aside from tayo, mga tao and mga bagay, suffering also comes in natural phenomenon and calamities. So, kumbaga, yung mundo na tinitirhan po natin ay subject din into suffering. Kaya nga po may bagyo, di ba? May bagyo, may, ano yung tag-init? El Niño. El Niño. El Niño. Ano daw? Sabi literal. Sabi. Tagtuyot. I should say. Yung winter, yung tag-ulan.
Kung tagulan, La Nina. So yun po, ano pa, yun po, mga bagyo, earthquake. So lahat po yan ay example po ng suffering. And in our lesson po, we will be discussing 4 reasons why there are suffering in Christian life. We will be discussing 4 reasons bakit daw po tayo merong suffering sa buhay Kristiyano. Okay? Number 1, the believer suffers because he lives in a cursed world. Number 2, the believer suffers because of sin and God's chastisement. Number 3, the believer suffers in order to try his faith. And number 4, the believer suffers in order to produce spiritual growth. Amen. Okay, so number 1, the believer suffers because he lives in a cursed world. So, okay. So, marahil sa inyo po mga kapatid, napapanood niyo po ba sa Facebook yung yung parang professor siya? Tapos madalas sa labas ng campus, di ba? Yung madalas siyang tanongin either ng kung hindi Muslim ay atheist, di ba? Di ba? The believer suffers because he lives in a cursed world. Alam niyo po mga kapatid, madalas din ako makabasa ng tanong, at yung tanong na to especially sa mga ayokong sabihin ayokong sabihin atheist. Pero sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay, Agnostics. agnostic. Nagtatanong sila palagi na if there is God, di ba? Kung merong Diyos, di ba? Bakit ang daming nararanasan paghihirap, troubles sa mundo ito? Di ba? Yun po usually mga questions po nila eh. And honestly po, if I will be put on the spot na nasagutin or tanungin ako, kung merong Diyos, bakit merong mga paghihirap sa mundo? Honestly, I will answer the same po. Yan po yung unang papasok sa isipan ko po. We suffer because we live in a cursed world. Kumbaga, naghihirap po tayo dahil tayo po ay naninirahan sa mundo na isinumpa dahil merong kasalanan. And basahin nga po natin yung Genesis 3:16 to 19. Genesis 3:16 to 19. Genesis 3:16 to 19. And to the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. 18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Ayan, salamat po Ate Gina. So, yan. So, kung makikita po natin, dun sa kasalanan po na ginawa po ni Adan at saka ni Eva, nung kinain po nila yung fruit dun sa tree of life, they died. Namatay po sila. No, dahil sa, of course, we all know, because of the disobedience, namatay spiritually, nahiwalay po sila sa Panginoon. And yun po yung epekto po ng kasalanan nung, of course, ni Adan at saka ni Eve. Di ba? Sabi dyan, let me read again yung verse 16. Sabi po dyan, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall to be thy husband, and he shall rule over thee. So, di ba po? So parang epekto po. Yun po yung epekto po ng kasalanan po. Di ba? Sa babae, di ba? Di ba pag nanganak ka, alam naman natin yan, kahit mga lalaki, di ba? Alam niyo yun na pag nagbubuntis ka pa nga lang, di ba, ang tawag doon sa pagka-umaga, yung babae na Morning sickness. morning sickness. So yun, so part pa lang yun, di ba? And yun nga, kumbaga part po yun ng consequence po ng kasalanan, di ba po? If you will conceive a child, and if you will get pregnant, di ba po, masakit daw yung panganganak. And then, sa lalaki naman, anong sabi diyan? Lahat ng kumbaga bago ka kumain, bago ka sumahod, tatrabaho ka muna, papakahirap ka muna. Gigising ka muna ng maaga para magtrabaho. So, ibig sabihin po, isa po yan sa mga consequences po ng kasalanan, pagpapaguran po muna natin yung kakainin po natin. And katuloy po, nung verses po na yan, okay. Allow me to read muna yung nasa harapan. The important passage reminds us that though we are saved,
we still live in a world that is under God's curse, and we are therefore subject to its troubles. We are sinners in a sinful world. Paul describes this present life as a bondage of corruption, groaning, travailing, and pain. So, katuloy po nung verses na binasa natin kanina, no? Yung memory verse po natin, the bondage of corruption, groaning, travailing, ay part po yan nung part po ito ng present life na kinakaharap po natin yung mga problema po sa present life in which the believers are awaiting to be delivered from. Basahin nga po natin yung Romans, yun po nasa ulit, Romans 8:20 to 23. Romans 8:20 to 23. For the creature was made subject to vanity not willingly, but by reason of him who has subjected by the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth for the praise of God until now. Verse 23. Not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves growing within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Amen. Sige. Thank you so much, John. So, so yun nga po, from going back sa kanina, no, nakita natin kanina na yung curse is the ground. And yung sa binasa po ni James, sabi diyan, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So, even us po, tayo po ay talagang, di mo po inaantay po natin na tayo ay, yung iba inaantay natin na mag-rapture na, para patapos na daw yung problema natin sa mundong to. So, we are, kumbaga part po yan ng mga inaasahan po natin na parang blessed hope nga po ang tawag po doon. Kasi po, di ba, we live in a fleeting and cursed world. Ano po ibig sabihin ng fleeting? May idea po ba kayo? Pag sinabing everything is fleeting, di ba, kinakaption yan sa mga Instagram posts, everything is fleeting. Fleeting means parang temporary. Ano po? Sorry? Correct. Temporary. Yun po yung exact na meaning. Temporary. Kumbaga, ngayon masaya ka, bukas malungkot ka. Ngayon meron ka, di ba? Meron kang resources, meron kang funds, bukas wala. So everything is fleeting. And we are really waiting for that blessed hope po na pinangako natin ng Panginoon. Next, basahin po natin yung last verse. Galatians 6, verse 7. Galatians 6:7. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Okay. Salamat po. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So, amen. Ibig sabihin po yun, yung mga ginagawa po natin, ito po, pag-Bible study po, di po ba? Kumbaga, we are feeding yung spirit po natin. Kasi para po matuto tayo sa salita ng Panginoon, we are honoring the Lord. So, by giving our time, bakit po natin ginagawa to? Kasi syempre, kumbaga, ipinangako nga po ng Panginoon, di ba, na he that soweth to the Spirit, shall the Spirit reap life everlasting. Kung sino man po yung nabubuhay sa Espiritu, ay, kumbaga, kung sino yung nabubuhay sa Espiritu ay lumalakad din, di ba, sa Espiritu. Kumbaga, bakit natin ito ginagawa? Kasi, yun nga, upang ating masumpungan yung buhay na walang hanggan. Next, the believer suffers because of sin and God's chastisement. The believer suffers because of sin and God's chastisement. So, yung chastisement po, is another word for discipline or pagdidisiplina. We all know that. And the moment that we got saved, nung isinalba po tayo ng Panginoon, nasulat yung pangalan natin sa Book of Life, well, we all know na nasalba po tayo sa tiyak na kapahamakan.
naisalba po tayo from the lake of fire. Kasi lake of fire po, yun po yung final destination po ng mga devil, ng mga kaaway, and final destination po nung hell. Diba? And the hell will be casted out sa lake of fire. And yun nga po, we are already saved from that. Pero the moment that we got saved as well, na-solve po ba agad yung mga problema po natin? Yung mga problema sa pera, financial problems, di ba? Hindi naman po. So, kumbaga, hindi pa po tapos yung mga problema po natin dito sa mundo. And kaya nga po, kumbaga parang, ano yung sabi ng Panginoon, John 16:33, in this world you will have tribulation. Diba? But be of good cheer, for I have overcome the world. The believer suffers because God chastens His children for their sin. David suffered greatly for his sin. His illegitimate child died, and his sons rebelled against him. God forgives sin when it is confessed, but still has consequences. So marami pong example sa Bible na talagang kahit anak po sila ng Diyos, ay hindi po sila nakaligtas sa chastisement, sa pagdidisiplina, sa pagpapalo po nun. And isa pong example niyan ay si King David po. Di ba si King David, ano yung label sa kanya sa Bible? He is the man after God's own heart. Okay? So, he is a man, si David po. Si David ay nabuhay po sa Old Testament era. Siya ay tinawag siya mismo ng Panginoon, is after my own heart. Pero kahit siya ay man after God's own heart, ay talagang hindi po siya nakaligtas. Hindi rin siya nakaligtas sa pagdidisiplina ng Panginoon, sa pagpapalo ng Panginoon. So, yan. Story time po muna tayo about kay David naman. So, bakit ka naman So, si David po ang pangalawang hari po ng Israel. Yung first na hari ay si Haring Saul, si King Saul po. At followed by King David. Isang gabi po, si King David ay siguro dahil hindi po siya makatulog, siya po ay bumangon sa kanyang kama at pumunta po siya sa tuktok ng kaharian. And then, doon po habang nasa tuktok po siya, syempre makikita mo nasa baba, meron po siyang nakitang napakagandang babae as described by the Bible. At yung babae na yon talagang tumiming pa na kung kailan naliligo yung babae, siya nakita ni David. At yung babae po na yon ay none other than letter B, Bathsheba. So syempre si David nakakit siguro siya. So nagtanong siya sa mga kanyang mga servant, sabi niya, pwede niyo ba malaman ganito ganyan. So yun, nakilala niya, she is Bathsheba. And siguro hindi ko alam kung gaano katagal, unfortunately, may nangyari po sa kanila. Si Bathsheba po, she's a married woman. Siya po ay asawa ni Uriah, U-R-I-A-H. Asawa ni Uriah na isang army ng Israel. So may nangyari po sa kanila, and in-inform po ni Bathsheba si David na, Haring David, ako po ay buntis. So yun. Now, nung nalaman niyang buntis si Bathsheba, syempre nagkasala siya sa Panginoon, hari na siya at that time. Siyempre may wisdom siya. Ang ginawa po niya, ito makikita natin kung gaano talaga katuso si David. Pinatawag po ni David yung asawa niya, si Uriah. Pinatawag niya, and then sabi niya, Uriah, pinatawag niya from battlefield. Pinauwi niya muna basically. So sabi niya, Uriah, kamusta ka na? Ganito ganyan. Umuwi ka muna, puntahan mo yung asawa mo, magsama muna kayo. So, ganyan. So with ano yung intention nun para pauwi niya? Para papuntahin niya sa asawa niya with the intention to cover up yung pagbubuntis. Di ba po? So, kumbaga parang ibig sabihin, ayaw ako ni David. Yung bunga, anong pinagagawa niya. And then, so, yun nga, lumipas yung gabi, yung mga servants po, in-inform si King David, sabi nila, Haring David, si Uriah hindi po umuwi sa kanilang bahay. Si Uriah ay natulog po doon sa labas ng palasyo. And pinatawag niya si Uriah. Sabi niya, ba't di ka muna umuwi? Ba't di ka muna magpahinga kasama mo yung asawa mo? Ano pong sagot ni Uriah? Sabi niya, mahal na hari, ang aking mga kasama po ay nasa battlefield. Ang tulugan po nila ay tent lamang. And hindi ko po maaatim na ako po ay
andito lang, parang nagpapakasasa, kasama ko yung asawa ko. So, pasensya na po kayo, hindi po talaga ako makakauwi. So, talagang masasabi rin natin na, kumbaga may puso rin po siya sa gawain po para sa military ng Israel. So, ang sabi ni David, sige, kung gano'n, huwag kang mag-alala, bukas na bukas, pababalikin kita sa battlefield. And then, ang nangyari po, so kinabukasan siya ipapadala. Yun, nag-inuman muna sila, nag-feasting muna sila with King David. And then, natulog ulit si Uriah doon sa labas ng sa labas ng palasyo. Kasi parang siguro talagang humble heart po talaga si Uriah. And then bago po bumalik si Uriah doon sa battlefield, nagpadala po si King David ng sulat kay Uriah. Yung sulat ay para kay yung head nila, letter J. Anyone po? May nakakalam po ba? Siya ay si Joab. So si Joab po, yung parang head of the military, sabi niya, Uriah, ipadala mo to, mensahe ko para kay para kay Joab. Ang laman po ng sulat ay talagang talagang doon natin makikita kung gaano kaloko-loko si David at medyo he did evil things talaga. Ang nakalagay po doon sa sulat, sabi niya, kumaga, Dear Joab, pagka meron kayong gera, ilagay mo sa gitna si Uriah. Ilagay mo siya. At kung sa tingin ninyo, hindi niyo na kaya yung kung hindi niyo na kaya yung lakas ng mga kalaban ninyo, withdraw from it. At iwanan ninyo si Uriah. Of course, with the intention na mamatay po siya. So, nakarating po kay Joab yung sulat. And yun nga po, nangyari, namatay po si Uriah dun sa battlefield po. And nalaman po yun ni Bathsheba. And siya po ay talagang naghinagpis po. Siya po ay nagdusa. So, siyempre, he despised the word of the Lord. Now, okay, namatay po si Uriah. Nagpadala po ng propeta ang Panginoon kay King David. At ang pangalan po ng prophet ay si Prophet Nathan. Familiar po ba kayo kay Prophet Nathan? Now, siyempre, pinadala siya ng Panginoon. Nagkwento po si Prophet Nathan ng isang parable na akala ni David totoo, pero hindi naman talaga totoo. Sabi niya, King David, there is a rich man and there is a poor man. Sabi niya, itong si rich man, siyempre rich siya. Marami siyang marami siyang herds, marami siyang flocks, marami siyang tupa. And meron namang poor man na iisa lang ang kanyang tupa. Now, may isang traveler na dumating dun sa bayan nila and bumisita siya dun sa rich man. Itong si rich man, ayaw niyang galawin yung flocks niya, kung makasarili si rich man. And then, ang ginawa niya, ninakaw niya yung kaisa-isang tupa ni poor man. Yung kaisa-isa na lang yun . Kumbaga, yung tupa pa na yun, talagang inaalagaan ni poor man. Kung ano yung kinakain niya, yun yung kinakain nung tupa. Kung ano yung iniinom niya, yun yung iniinom ng tupa. Kung saan siya natutulog, doon din natutulog yung tupa. So, ninakaw po nung rich man para meron siyang ihain dun sa traveler. So, yun nga, again, parable lang po yun. Si David po, di ba si David po, he's a former shepherd. Bago po siya maging hari. Alam po natin yan. So, nung nalaman po ni David yun, sa ka-OA niya, ang sagot po niya, as surely as the Lord lives, that man should die. So, yung tao daw, yung rich man daw, na nanguha, nagnakaw ng sheep, he should die. And he will pay 4 times doon sa kinuha niya, ninakaw niya na sheep. Tapos, the word of the Lord came to Prophet Nathan. Sabi niya, siguro sabi ni Prophet Nathan, sabi niya, David, are you ready? Sabi niya, David, you are the man. Sabi niya. Sabi ng Panginoon, this is the word of the Lord. I have anointed you to become king of Israel. And I have delivered you from the hand of Saul. Sabi niya, pinahirang kita ng langis, ginawa kitang hari ng Israel, at niligtas kita sa kamay ni Saul. Pero anong ginawa mo? You have despised the word of the Lord by doing what is evil in His eyes. Gumamit ka ng patalin, di ba? You use sword to kill Uriah the Hittite, the husband of Bathsheba. And then, kumbaga, I have given you everything, di ba? I've given you master's house, yung galing kay
galing kay Haring Saul, I've given you your master's wives, and I have given you the house of Israel and Judah. And if it is little for you, I would have given you much more. Kung kulang pa sa'yo yan, ibibigay ko sa'yo. Diba? Bibigyan pa kita ng higit pa. Pero anong ginawa mo? Now, yung sword, yung patalim, yung batak na ginamit mo, hindi makakaalis sa iyong sambahayan. Sabi niya, dahil kinuha mo yung kinuha mo yung asawa ni Uriah, sabi niya, yung mga asawa mo, tatanggalin ko sa iyo. Ipapamigay ko sa mga kapwa mo, sa mga kapitbahay mo. And then, di ba sabi po niya, yung he will pay 4 times. Sabi po. And ang sabi pa ng Panginoon, magtitindig ako ng kasamaan laban sa kasamaan na ginawa po niya. And kasi po, di ba sa story natin kanina, planong taguan o David is trying to hide this sin. Sabi niya, sabi po ng Panginoon, you were trying to cover up your sin. Now, gagawin ko lahat ng ito. Yung asawa mo, tatanggalin ko sa iyo, ihahayag ko, di ba? Sa harapan ng Israel, sa ilalim ng sikat ng araw, kumbaga lahat daw po ibubunyag ng Panginoon. So, talagang nakita po natin na maski po si David ay talagang hindi po nakaligtas sa pagpapalo po ng Panginoon. Nung pinanganak po yung anak nila ni Bathsheba, after 1 week lang po, the Lord struck the child. So talagang namatay po yung bata. And then, yun nga, 4 times, iba pa pong anak ni David, namatay din po. So, makikita po natin na kahit tayo po ay anak ng Diyos, pero if we are doing evil things against Him, ay talagang hindi po tayo makakaligtas sa pagpapalo po ng Panginoon. And with regards to that, di ba, syempre po, ano po yung lesson na makukuha natin doon sa story ni King David? So, kailangan po siyang disiplinahin ng Panginoon. Bakit po? Kasi hari na po siya eh. He is already a king. Paano po kung hindi dinisiplina ng Panginoon si King David? Eh, hari na siya at that time. Hari na siya, meaning he has everything. He has servants, he has the kingdom, he has the military. Pero pag hindi po siya kinorek ng Panginoon, masisira po yung Israel. Masisira yung bayan ng Israel, masisira yung kingdom ng Judah, and down the lineage po, di ba, masisira po yun, di ba, ang Panginoong Jesus po ay under the, kumbaga, physically, under the lineage of David. So, pag hindi po siya itinuwid ng Panginoon, ay talagang disaster po yung kahihinatnan ng Israel. So, yun nga po, pag nagkasala po tayo, well, eventually, si David po ay nag-confess din po siya ng kanyang kasalanan. Humingi po siya ng tawad sa Panginoon. So, we should make sure po na tayo ay pag nagkasala po tayo sa Panginoon, di ba, 1 John 1:9, if we confess our sins, sa memory verse natin, if we confess our sins, He is faithful and just and forgive us and cleanse us from unrighteousness. So, wag po nating itatago yung mga kasalanan natin sa Panginoon. Dapat po i-confess po natin kaagad. Even yung kasalanan lang po na nagawa ko sa isip mo. Pag kami mga naisip ka talaga na gusto kong patayin si ganito, di ba? Di ba? Murder na yun eh. Sabi ng Bible, pagka pinatay mo lang siya sa isip mo, murder na siya. So, we should make sure po na i-confess po natin yung ating mga kasalanan kasi yun nga po, isa siya sa mga suffering. Pwede natin, we suffer because, ayun nga po, from the topic, we suffer because of sin and God's chastisement or discipline. Okay, number 3 po, the believer suffers because, same pa rin, the believer suffers because of sin and God's chastisement. So, ayun po, may mga points tayo dyan. God's discipline is an act of His love. God's discipline of sin is for the purpose of edification, to building up the church. And God is a good father and He corrects His children. So, gaya ng example po natin kanina, doon sa Hebrews, dinidisiplina po tayo ng Panginoon kasi anak po niya tayo. Let us see, God's discipline of sin is an evidence of salvation. Kasi, yun nga po, tayo ay member na po ng kanyang kingdom. Letter D, God's discipline of sin is not pleasant. So, di ba, paulit-ulit na. Excuse me po. Paulit-ulit na sinasabi ni Pastor na talagang ang pagpapalo ng Panginoon, talagang masakit po yun. And yun nga, lastly, my part is to confess my sin before God. So, yun, si David po ay humingi rin po talaga ng tawad sa Panginoon. This is the opposite of hiding
my sin or excusing it or blaming others. Amen. Number 3, the believer suffers in order to try his faith. The believer suffers in order to try his faith. Yes, basahin nga po natin yung James 1:4-8. James 1:4-8. My friend. But let patience have her work, her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that Louder, giveth James. to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavering is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not the man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Amen. Thank you, Kuya James. Ayan. So that's James 4:1-8. So to broaden up po yung ating points, sabi diyan, a major purpose of suffering is to try our faith. So one of the reasons po why we as children of God suffers is because in order to try our faith to the Lord. So nung tinatanong po tayo, pag tinatanong po tayo about our salvation, pag tinanong tayo na paano ka nakakasiguro na bawian ka ng buhay anytime, ikaw ay mapupunta sa langit. Diba, ang sinasagot po natin, mapupunta ako sa langit dahil meron akong salvation because I have faith, dahil meron akong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Di po ba? Lagi natin sinasabi po yun. And pag tatanungin tayo tomorrow, how sure are you that you are saved? Diba, sasabihin pa rin natin, sure ako na ako ay saved, mapupunta sa langit dahil ako ay may pananampalataya to the living God, to the eternal God. And pagtatanungin pa rin po tayo, in the next 10 years, in the next 10 years, pag tinanong tayo, how sure are you that you are saved? Still, sasabihin pa rin po natin na I am saved because I have put my faith to the Lord Jesus Christ. I put my faith to the only name whose salvation is being found. So, ano pong ibig sabihin nun about faith? Ibig sabihin po nun, remember, it should be we should remember and a reminder sa atin po mga kapatid that the whole Christian life, the moment that we got saved po, the whole Christian life is by faith. By, sa pananampalataya po. Actually, di ba, nagbe-memory verse po tayo dati, lagi natin paulit-ulit na naririnig na the just shall live by faith. Di ba, sabi po, basahin nga po natin yung basahin po natin yung Romans 1:17. Romans 1:17 bago mag-Corinthians sa New Testament. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Okay, thank you. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, yun daw po, yung just is, ibig sabihin ng just ay mga tuwid. O, kumbaga higher level of honest people. So, the just shall live by faith. So, di ba, paulit-ulit na sinabi sa Bible, di ba, mini-memory verse natin. Akala ko dati sa ano lang yun, Hebrews 10:38. Pero yun pala, that statement was written 4 times po sa Bible. Actually, nilista ko yun sa likod ng Bible ko eh. Romans 1:17, yung sa binasa ni Ate Eunice. Galatians 3:11, Hebrews 10:38, and Habakkuk 2:4. The Bible says, the just shall live by faith. Ang mga matutuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Bakit? Sabi, Hebrews 11:6, for without faith,
For without faith, it is impossible to please God. So, kung wala daw po tayong faith, wala tayong pananampalataya, mahirap na lumapit, mahirap na mabuhay kasama ang Panginoon. Bakit kaya? Kasi nga, di ba, nakikita po ba natin ang Panginoon? Nakikita po ba natin ang langit? Di ba? Wala po. That's why we mentioned earlier that the whole Christian life is by faith. John 4:24, sabi doon, God is the Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, ayun po, hindi natin nakikita ang Panginoon. Diba? Espiritu siya. Pero tayo po, yung karamihan sa inyo dito, ilang years ng Kristiyano? But 10, 12, 13, 14 years. Pero, you're not wavering to your faith. Hindi ninyo sinusuko yung faith niyo. Yung iba pa nga po, mas lumalago pa po sa pananampalataya. Yung iba pa nga po, ay, kumbaga parang, dahil sa pananampalataya ninyo sa Panginoon, holding on to the rope of faith, mas pinagpapala pa po kayo ng Panginoon, mas nagiging evident pa po sa mga buhay po ninyo. That's why faith is very much important. So sa Monday, importante po ang team faith sa Sports Fest. Biro na po. May segue. Importante po ang faith. Letter B, faith is always tested. Pakibasa nga po yung Matthew 13, 20 to 21. Matthew 13, 20 to 21. Matthew 13, Apo. 20, verses 20 to 21. Matthew 13 verses 20 to 21. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Verse 21, yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, and by and by he is offended. Okay. Thank you po. That's Matthew 13, 20 to 21. So, allow me to read po yung Tagalog niya. Ang mga naihasik na binhi sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng salita at agad-agad itong tinanggap ng buong kagalakan. Ngunit, wala itong ugat. Kasi siyempre, mabato nga. Wala itong ugat sa kanyang sarili, kaya hindi ito nagtagal. Kapag dumating ang paghihirap o pag-uusig dahil sa salita, di ba, may mga paghihirap o bagyo ng buhay, kaagad itong natitison. So basically po, yung idea ko nito is about the parable of the sower. Parable of the sower, wherein yung sower po, yung naghahasik po ng bilig. Kumbaga meron daw pong 4 kinds of soil. Yung isa po ay mabato, di ba po? Yung mabato at kumbaga tinanggap po yung salita. Pero dahil nga dumating yung bagyo ng buhay, ay deep inside, nataniman naman talaga siya. Pero yung nga wala siyang ugat. So dumating yung bagyo ng buhay, na-offend na siya, nawala na siya sa faith. Yung isa naman, yung mga binhi na ihagis lang daw po sa mga daanan lang. Yun basically, naririnig lang nila, pasok labas. Yung isa naman po ay sa mga matitinig, di ba? Kumbaga parang sa lupa, naihasik po yung binhi, pero may mga matitinig, kumbaga inagaw ng mga cares of this world. Kumbaga, uma-attend sa church, pero dahil nga sa, tara, dito tayo, huwag na tayo umattend ng Bible study, dito na lang tayo. So, kumbaga, tinatangay po sila ng sistema ng mundo. Kasi yung sistema ng mundo na yun yung mga tinik. And yung last soil ay yung matatabang lupa na kung saan talagang nung naihasik po yung salita ng Panginoon, naihasik yung binhi, di ba? Yung seeds, yung word ng Panginoon, tinanggap nila yung salita ng Panginoon ng may kagalakan. At kahit anong dumating na bagyo ng buhay, kahit yung may mga kapatid ka or not kapatid, kung meron kang mga kaibigan na yayain ka, hindi ka na natitison. Kasi ikaw, deeply rooted ka na. Deeply rooted ka na sa pananampalataya. Of course, si God pa rin po ang nag-cause nun. Hindi po tayo na kasi remember that the Christian life is still dependent sa Panginoon, hindi po sa atin. Amen po ba? Amen. Letter C, there are diverse temptations. So nabasa po natin kanina, there are diverse temptations, almost same with letter D. We fall into troubles. They often come when we least expected.
So, yun nga po, alam naman po natin na tayo po as human beings, we are subject into temptation. Sabi nga po sa sabi rin po sa Hebrews 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So hindi tayo nagkaroon ng high priest, which is ang Panginoong Hesus, na hindi tayo naiintindihan. Kasi siya man ang Panginoong Hesus ay he was tempted in every way. Sabi nga po sa Bible, sa lahat ng sulok talagang sinikap po ng kaaway na tuksoin siya. Yun nga lang, the last line, sabi, yet without sin. Hindi po nagkasala ang Panginoon. Letter E, our part is to be patient and let God accomplish His will. And, letter D, letter E, our part is to be patient and let God accomplish His will. Okay? And letter F, there is danger of being double-minded. This refers to doubting, quitting, and becoming spiritually unstable. And letter G, God doesn't require perfect faith at every time. He simply requires that we overcome our doubts and keep on serving Him. So, yung sa letter F po, highlight po natin yan, there is danger of being double-minded. Pabasa nga po yung, nabasa na nga pala ni James yung James 1:6-8, no? And allow me to read lang yung 6-8 again. James 1:6-8. But let him ask in faith, not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in his ways. So, kumbaga, we should not be double-minded daw po. Ibig sabihin ng double-minded, di ba, inherent tulad siya sa parang agos ng dagat. Ang agos ng dagat, natatangay kung saan-saan. And, di ba po, we are commanded not to worry. Di ba? Ang is worrying sin sa Panginoon. Yes, ang worrying po, ano ba sa Tagalog ang worry? Pangangamba? Pag-aalala, pangangamba, pagkabalisa. I remember po dun sa Matthew 6, yung pinaka naalala ko talaga pagdating sa worry, Matthew chapter 6 po, yung mismong preaching po ng Panginoong Hesus. Matthew chapter 6:26, di ba? Sabi po doon, tingnan ninyo yung mga ibon sa himpapawid, di ba? Hindi sila naghahasik, di ba? Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi rin sila nag-iipon o nagtitipon-tipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Di ba? Sino sa inyo na sa pag-aalala ninyo ay madadagdagan kahit isang oras man lang sa inyong buhay? Di ba? Sino sa inyo na sa inyong pag-aalala ay nadadagdagan man lang ng kahit isang oras sa inyong buhay? Rhetorical question, di ba? Rhetorical question, kumbaga, hindi na kailangan ng sagot. May katuloy pa yun eh. Sabi niya, tignan ninyo yung mga bulaklak, tignan yung mga liryo sa parang. Di ba? Hindi sila, ang gaganda ng mga suot nila, di ba? Di ba? Kumbaga, even si Solomon, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang karangyaan, sa kanyang kayamanan, hindi siya nakapagsuot ng singganda, singganda ng mga bulaklak na yun. Bakit kayo nag-worry about sa kung ano yung susuotin po ninyo? Di ba? Yun yung sabi ng Panginoon. Yung nga mga damo, dinadamitan ng Panginoon. Ngayon, buhay sila. Bukas, wala na. Dried up na sila. Then, isusunog na sila. Hindi ba't mas importante kayo kaysa sa mga damo? You of little faith. Ano po ang sakit? Siguro pagka tayo harap-harapang narinig sa Panginoon yun, ikaw na napaka-konti ng pananampalataya. And lastly po, the believer suffers in order to produce spiritual growth. Okay po? The believer suffers in order to produce spiritual growth. Pakibasa nga po yung Romans 5:1-5. Romans 5:1-5. Romans 5:1-5. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope.
And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Amen. So, napakaganda po yung verse na binasa ni Karen. So, kumbaga, tribulation. Tribulation po is masasabi natin na normal part na po siya ng Christian life. 'Di ba? So far, 'di ba? For how many years po sa ating pananampalataya, nakarinig na po ba tayo ng Kristiyano na ang buhay Kristiyano napakadali lang niya. Easy life ang buhay Kristiyano. 'Di ba? So far wala pa naman po tayong naririnig na ganyan. Kasi nga po, again, we are subject into tribulation, we are subject into trial. At masasabi ba natin na pagka naging Kristiyano ka na, kahit gahit laman lang ng problema, wala na, hindi ko na mararanasan. That's very, diba, walang magsasabi niyan eh. Kasi nga, as we follow the Lord Jesus Christ, diba, subject din po tayo, kumbaga tayo yung target ng kaaway. And pag sinabi pong, sabi po dyan, tribulation is part of the normal Christian life. And pag sinabi pong tribulation, it can mean affliction. Affliction sa Tagalog, paghihirap. Same as anguish, paghihirap. Persecution means parang pag-uusig. Trouble is gulo. And burden o nabibigatan. So, our part is to keep a right attitude. Dapat daw, tama po, kahit nahihirapan po tayo, dapat tama daw po yung ating puso't isipan. Diba? Sa paglakad sa Panginoon. The believer must not keep his confidence. The believer must keep his confidence in God, no matter what trouble comes his way. And letter C, the tribulation, if rightly endured in faith, gives experience in Christian living that enables the believer to be a blessing to others. Di po ba? The tribulation, if rightly endured in faith, gives experience in Christian living that enables the believer to be a blessing to others. So, anong yung pinakamalapit na example po nun? Tayo po, di po ba? Dahil sa atin, yung na-save po yung iba, pag parent ka, syempre dapat bound to salvation din. Salvation ng Panginoon yung anak mo. Yung iba naman, dahil po sa atin, Kristiyano, na-save po yung kapatid ko, kaibigan ko, ni Brother Kirby, dinala si mami po dito. Example niyan, ni Brother Ili, yung kaibigan, di po ba, na-invite. So, kumbaga, kung tama po ang ating puso't isipan, no? If rightly endured, sabi po dyan gives experience in Christian living that enables the believer to be a blessing to other people. Di ba, sa Bible, isang example niyan si Joseph po, di po ba? Sa Joseph the Dreamer, di ba? Sa Old Testament, na mahal siya ng kanyang tatay. Kinaingitan siya ng kanyang mga kapatid, di ba? Pero nung nanaginip siya, nasabi niya na, balang araw, luluhod ang mga tala sa akin. Yun na panaginipan niya eh. Pero, anong ibig po sabihin? Kami luluhod sa'yo, di ba? Nagalit po sa kanya. Binenta siya sa kung saan po siya napadpad. Pero, along the way, di ba, marami pong mga nasave dahil sa kanya. So, naging blessing po yung buhay po ni Joseph. Letter D, tribulation, if rightly endured in faith, produces increasing confidence in God. And letter E, tribulation, if rightly endured in faith, produces spiritual growth. Gold requires fire for refining. This one reason why the older saints should be honored. So, agree po ba kayo that the believer suffers? We suffer in order to produce spiritual growth, di po ba? May mga paghihirap po tayo sa buhay na dahil po doon sa paghihirap na yun, ay tumibay po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Di ba, over the years, kayo mismo, may mga kanya-kanya kayong story behind your lives na ngayon, as you look back, ay, ito, wala na. Hindi nalampasan ko na yan eh. Kumbaga, napagdaanan ko na yan. Kaya ngayon, kumbaga, wala na lang sa'yo. Di ba yung, sabi ni Pastor, yung appendicitis. Di ba, hindi ka na na-offend. Di ba? So, yan. Sana po matandaan po natin yung kumbaga, suffering, yung na-discuss natin ngayon. The believer suffers because he lives in a cursed world. The believer suffers because of sin and God's chastisement. The believer suffers in order to try his faith. And lastly, the believer suffers in order to produce spiritual growth. And kung tatanungin po ninyo, ano po yung conclusion natin ngayong gabi? So, actually, isa lang din po siya sa mga verses na binasa po natin. At
ang conclusion po natin ngayong gabi, although ano po, somehow may mga takeaways po kayo sa mga ibang preaching natin kanina, sa mga nasabi ko po, yun lang din po, yung memory verse po natin. Romans 8:18 to 19. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Romans 8:18 to 19. For I reckon the suffering of this present time are worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the great joy and for the manifestation of the sons of God. So, ayun lang po. And maraming salamat po sa pakikinig ninyong lahat. Amen. Meron po ba kayong any questions, clarifications, katanungan? Sasagutin po ni Brother Dennis. Amen, brother. May katanungan po ba kayo? Mga kapatid, may clarification po or baka may mali akong nabanggit. Kayo po, sorry, Sister Pearl and si Eldridge. Brother Eldridge. Any question po? Clarification? Yan, maraming salamat po. So, thank you po sa time ng bawat isa. May I request si Brother Dennis to close our time in prayer. Amen. Thank you, Pastor Christian. Amen. Bless po ba kayo? Amen. So, nakaka-bless po yung lesson and napakaganda po marinig, no? Na yung reminder sa atin bilang sa Kristiyano na talagang dadaan po tayo sa suffering. No? And, of course, sabi nga doon sa James 1:2, diba? Sabi, count it all joy when we falls to great diverse temptation. No, kung titingnan natin, how? Paano tayo magiging masaya sa paghihirap? Kung sa isip natin, mahirap eh. Diba? Paano kung sasaya kung mawala ng trabaho? Namin kanina, no? Mawala yung mahal mo sa buhay. Pero ang reminder kasi sa atin, ito we have to know. Di ba yung sabi sa 3? Knowing this, the trying of your faith worketh patience. So ito yung reminder sa atin na sa pagsubok ng buhay, we have to know that this is for good. We might not know the reason why now. Diba na-experience natin, may mga adult na tayo eh. Babalikan natin yung past natin dati. Tinatanong natin bakit ganito ako, bakit kailangan ganito ako, di naman, sana mayaman na lang ako, di ba? Sana meron din ako nung meron sila. Sana hindi ako iniwan ng mahal ko sa buhay dati. Sana ganito. Pero ngayon, alam mo na kung bakit. At ang masasabi mo na lang kaya, Lord, thank you. Kaya pala nangyari yung mga nangyari ngayon. Kasi it was for my own good. So ito bilang sa Kristiyano, mayroon pa tayong pagdaraanan in the future, maybe in the present time, pero it is a reminder for us na we have to keep our patience, no? So ito po, kaya salamat Brother Christian, napaka-detailed po nung lesson and we are so blessed. So let us close in prayer po. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po Panginoon sa mensahe niyo po para sa amin lahat ngayong gabing ito through the Bible study. We thank you Lord sa buhay po ni Brother Christian, Lord. We thank you Lord sa wisdom na ibinigay niyo po sa kanya. Salamat po Panginoon sa time na pinabay niyo sa kanya despite oh Lord na we know na He is working and He is busy oh Lord sa mga schedule. You provided him the time, oh Lord, that he needs, the provision that he needs, oh Lord, to study thy word according to your will and not his own opinion, oh Lord. May we pray, oh Lord, that you may continue to guide him, nurture him, oh Lord, sa mga desires niya sa buhay, lalong-lalo na po sa pagsaserve niya sa inyo bilang home Bible preacher namin, oh Lord. We are so blessed, oh Lord, to have him as our brother in Christ, O Lord, and we pray, O Lord, whatever he desires in his life, O Lord, may it be professional, may it be career, may it be love life, may it be in serving you, O Lord, may prosper him, O Lord, and may grant his heart desire. This is according to thy will. And we thank you, Lord, for tonight, O Lord, at sa buhay ng bawat isa na despite, O Lord, sa mga pagkakataon na maaaring hindi kami makarating ngayon, Lord, pinalamin po kami na makarating ngayon, lalong-lalo na po Panginoon sa buhay ng mga bisita namin ngayon sa gabi ito. Thank you Lord sa kanyang buhay. And we pray, O Lord, na sila po ay nag-bless sa inyong salita. Kayo lamang po ang nakita nila, Panginoon. Kayo lamang ang naitaas sa mga mensahe na narinig namin, Panginoon. And we
we pray, O Lord, na patuloy nga po kayo mangusap sa buhay ng mga isang ito. At patuloy nga po, Panginoon, na pakita ninyo ang purpose nila sa buhay nila, Panginoon. And we pray, O Lord, na maging blessing din po sa kanila. And one day, O Lord, if they're not really known about, aware of what is the salvation that comes from Thee, O Lord, we pray, O Lord, na paunawan niyo po ito sa kanila at maunawaan na po nila na kailangan po ang daan, O Lord, kailangan po ang katotohanan. And we pray, O Lord, na bigyan niyo po sila ng katuluhan na nagmumula sa inyong pangunawaan ng mga mensahe. Usap po kayo sa buhay nila. And we pray, O Lord, na hindi lamang ito ang huling pagkikita namin sa kanila at makasama po namin sila sa darating na gawain. Even, O Lord, sa worship service on Sunday, O Lord, we pray and we pray, O Lord, na i-bless niyo po ang buhay ni Brother Lee na nag-invite sa kanila, O Lord. Thank you, Lord, sa opportunity ito, and we are rejoicing, O Lord, na makasama sila ngayon dito. And even, O Lord, sa bawat isa na nandito, sa mga kapatiran, O Lord, thank you, Lord, sa kanilang buhay, sa desire na patuloy nga po matuto, patuloy na lumago, Panginoon, sa inyong salita. And we ask po, Lord, sa mga pagkakamali namin mga nagagawa, kami po ay nakakita ng katamaran, O Lord, patawarin po kami. Kung kami po ay nakakita ninyo ng mga pagdududa sa what we heard tonight, if we have this double-minded mind, O Lord, thank you for reminding us, O Lord, that we should not doubt, O Lord, anything that is spiritual, O Lord. And we pray, O Lord, na sa mga suffering, sa mga trials and tribulations na aming dinadaraanan, sa aming daraanan, Panginoon, kayo po ang bumabay sa aming attitude, O Lord, and how to react, how to respond, O Lord, rather than to react, O Lord. We pray, O Lord, na ang lesson na ito ay hindi lamang manatili ngayong gabi ito at lumagpas sa aming tenga, sa pamuhay po namin ito, Panginoon. Hindi po namin ito kahit, Panginoon, kung kami lamang. Give us, Lord, the guidance of the Holy Spirit. And we thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, O Lord, who is working in our lives, O Lord, through the Holy Spirit, O Lord. And we thank you, Lord, also for tonight, sa mga naganda po ng pagkain, may bless the hand, mga prepare, Panginoon. And the food that we're about to eat, O Lord, may you cleanse this, may you bless this, O Lord, and make this, Lord, as a nourishment in our body. And tonight, O Lord, as we end of the Bible study, give us, Lord, joy in our fellowship, and make us, Lord, as we go home, give us, Lord, the protection that they need, O Lord, as they go to their respective places, O Lord, and give us, O Lord, the strength that we need this night, the rest that we need this night, O Lord, the strength that we need tomorrow, O Lord. Kayo nga po, Panginoon, ang mag-control ng buhay namin bawat isa. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa inyo at sa iyo lamang po ang mataas na papuri. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.